Mga kababayan, magandang araw po sa ating lahat. Welcome dito sa channel natin na Joshua Corpus Vlog. And dito pag-usapan po natin ang napakalaki pong tagumpay ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa larangan ng agraryo, partikular na sa Department of Agrarian Reform na pinangungunahan ni Secretary Conrado Estrella III. Ngayon mga kababayan, pag-usapan natin sa mga oras na to or sa video na to kung ano nga ba itong makasaysayan o gumawa na naman ng history, makasaysayan pong accomplishment ng administrasyon ni PBBM sa larangan na 'to at kung paano ito nakatulong sa mga kababayan nating mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga magsasaka. Kahapon po ipinahayag ni DAR Secretary Conrado Estrella III na kung saan po yung taong 2024 ay tinawag po nilang banner year o natatanging taon para sa reformang agraryo dahil sa malaking pagtaas ng bilang ng mga pangunahing programa ng ahensya sa pamamahagi ng lupa. Sa kanya pong talumpati sa post-State of the Nation Address, discussion ng Food Security and Economic Development Cluster, iniulat po ni Secretary Estrella ang mga kahangahangang tagumpay ng DAR sa unang bahagi ng 2025-2024 at ayon sa kanya, inaasahang makakatulong ito sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapalakas ng produksyon sa agrikultura. Noong 2024, nalampasan po natin, sabi po ito ni Secretary Estrella ha, nalampasan natin ang 100,000 titulo na naipamahagi. At ngayong 2025, inaasahan kong aabot tayo sa 200,000 na titulo at naniniwala ako na maaaring umabot tayo sa 300,000 hanggang 400,000 na mga titulo na matagal nang hinihintay ng ating mga magsasaka. Oh. Tingnan niyo. Alam niyo itong, pamamahagi na 'yan, nagsimula pa po 'yan Marcos Senior. Dumaan na si Cory, dumaan na po si Fidel Ramos, dumaan na si Erap, si Gloria, si Pinoy, Duterte, tapos ngayon sa Marcos Junior. O tingnan niyo, ang tandem dati, si Apo Lakay tapos yung lolo nitong si Secretary Estrella. Ngayon, yung presidente, yung anak, si PBBM, tapos sa secretary po ng ating DAR ay yung apo. Ito nga po si Secretary Conrado Estrella, mga kababayan. Pero mantakin nyo, 6 na administrasyon ang lumipas, tapos ngayon po minamadali nila, gusto nilang mapabilis ang pamamahagi po ng mga KLOA sa ating mga kababayang mga magsasaka. Sabi pa rito, noong 2024 tumaas ng 580%. Ha? Tingnan niyo mga kababayan, ang kabuuang bilang ng mga naipamahaging lupa sa ilalim ng programang Support for Parcelization of Lands for Individual Titling or Split at Land Acquisition and Distribution at umabot sa 102,338 na titulo ng lupa ang naipamahagi na sumasaklaw sa 120,343 na ektarya at nakinabang dito ang 88,087 na agrarian reform beneficiaries. Okay. Ito pa, sa paghahambing 69,897 na titulo lamang na sumasaklaw sa 84,044 ektarya ang naipamahagi noong 2023 na nakinabang ang 73,399 na ARVs. Ayan. Ito, mula nung manungkulan noong 2022, nakapamahagi na si Estrella, yung DAR, ng kabuuang 32,938 na mga titulo ng lupa sa kanyang unang taon. 21,876 na titulo ang naipamahagi na sumasakop sa 25,159 na ektarya na 124% mas mataas kumpara sa 17,640 na titulo para sa 26,403 na ektarya na ipamahagi mula Marso 2021 o 2021 hanggang Hunyo 2022. So, previous admin, mga kababayan. Medyo mabagal noon. Pero pagpasok po ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, napabilis ang kanilang proseso.
Ang split program ay nakapagdala rin ng napakalaking pagtaas na 3,416%. Ang laki po niyan. Mula 2023 hanggang 2024 nung nakarang taon na kung saan 80,038 na electronic land titles o yung tinatawag na e-titles para sa 101,141 na hektarya ang naipamahagi kumpara sa 45,619 na e-titles para sa 60,586 na hektarya noong 2023. Isa pang mahalagang tagumpayan ay isagawa sa pamamagitan ng pagpapatupad ng New Agrarian Emancipation Act o Republic Act number 11953 kung saan pinatawad po ng DAR ang utang ng 310,773 na ARVs at noong 2024 lang 198,364 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng Certificate of Condonation with release of mortgage o COCROM sa kabuuan na 383,701 COCROMs na ang naipamahagi na sumasaklaw sa 416,381 na hektarya po mula nang maipasa ang batas noong 2023. Umabot na sa 39.54 billion ang kabuuang halaga ng mga utang na pinatawad at 10.86 billion pesos naman noong 2024 at 28.68 billion mula Enero hanggang Hulyo 24, 2025. So napakalaking bagay po nito. And alam nyo ba mga kababayan, ito po ang gustong gawing legasiya ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Nais niyang matapos na maipamahagi po itong mga titulo, yung mga e-titles na yan sa mga agrarian reform beneficiaries. Sabi ko nga po kanina, lumipas na po. Dumaan na po Aquino, Ramos, Estrada, Arroyo, Aquino na pangalawa, Duterte, 6 na administrasyon po. Sinimula ng Marcos Sr., tatapusin po o target matapos ng Marcos Jr. Ayan, siyempre sa pangunguna po yan ng napakasipag natin at ika nga hindi na natutulog na kalihim ng ating Department of Agrarian Reform na si Secretary Conrado Estrella III. Saludo sa iyo, sir. Napakasipag nyo and napakaganda po ng accomplishment ng departamento ninyo. So once again, good news po yan para dito sa Bagong Pilipinas mga kababayan. And patuloy po ninyong subaybayan yung channel natin na kung saan ilalabas po natin at pag-uusapan po natin dito ang lahat ng tunay, totoong nagagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na alam natin, yung mga propagandista, yung mga bashers dyan, yung mga haters dyan ng ating presidente, ay ayaw nilang malaman ng sabayan ng Pilipino na nandito sa Pilipinas, lalong-lalo yung mga nasa abroad. Ang totoong nangyayari sa bansa natin na ang presidente ay hindi po natutulog. Ang presidente po natin at ang kanyang gabinete ay tuloy sa pagtatrabaho. So once again, maraming salamat po mga kababayan and God bless po sa ating lahat.